Ngayong hawak na ng PNP yung dalawa sa mga suspect ng pagpatay sa vlogger na si Nima Alicia, ay dapat talagang malaman ng publiko sino ang mastermind, sino ang nag-utos sa kanila. Mahalaga po yan dahil ngayon ay parang napakadalas na po ng mga pagbabanta sa ating mga opisyalis ng gobyerno at maging ibang mga sibilyan ay pinagbabantaan. Baka yung mastermind sa pagpatay kay Alicia, baka yun na rin ang mastermind doon sa maraming mga pananakot, pagbabanta na ginagawa ng kung sino dyan. So, hindi yan magagawa ng dalawang salarin kung walang nag-utos sa kanila. At sana'y matukoy na rin ang tunay na motibo. Kasi ngayon ang anggulo ay dalawa pa rin. Maaari daw personal o political o related dun sa kanyang trabaho ni Nima Alicia. Ganun pa man. Ano man ang tunay na motibo, dapat pa rin malaman ng mastermind ito. Yung nagpagawa, yung nag-utos. Ito bang dalawang salaring ito binayaran lang para pumatay? Ito bang dalawang ito ay nautusan lang? Sino ang nag-utos? At ano ang tunay na motibo? Kasunod ito ng mga balita na mayroon pa raw susunod, pati nga si Senador Risa Ontiveros ay binagbantaang siya daw ang susunod, yung mga ganyan. At kung sino-sino pa na mga political vlogger. Ngayon po kasi parang nabaliktad na eh. Yung nagmamahal, nagmamalasakit at tumutulong sa gobyerno ni Pangulong Marcos, nagmamahal at nagmamalasakit sa gobyernong ito, siya pa yung binabantaan. Siya pa yung hinaharas ng mga oposisyon o anti-government, anti-Marcos. Nabaliktad. Usually sa nakaraang mga administrasyon, yung gobyerno ang nananakot, yung gobyerno ang nasa likod ng pangharas sa mga kalaban sa politika at iba pa. Pero ngayon, baliktad. Ang gobyerno walang ginagawang harassment. Ang gobyerno hindi nananakot, nagpapatupad lang ng batas. Ang gobyerno nag-iimbestiga lang para mayroong proseso, due process. Pero yung mga iniimbestigahan, mga kinakasuhan, kanilang mga supporters, posibleng kanilang pinanser, sila pa ngayon ang nananakot sa gobyerno. Anong klase yan? Kaya malaking hamon ito sa ating law enforcement agency, Philippine National Police at Department of Interior and Local Government, National Bureau of Investigation, pati na rin siguro ang ating military. Kasi hindi po maganda na may karahasan dahil mayroong mastermind. Ito ba kung pampolitika, parte ng destabilization, para hiyain ang Marcos administration? Papalabasin nila sa international community na wala ng kontrol ang gobyerno, marahas at may karahasan, na sila rin ang nasa likod at gumagawa nito ng mga anti-government. Aba, mahirap po yan. Kaya General Nartate, Sir, PNP Chief, at Director Matibag, mag-double time po kayo. Pakinala. Mahirap po yung ganyan. Dapat makilala at hulihin ang mastermind ng gumagawa ng pananakot at pagbabanta sa senador at sa mga sibilyan. Dahil yan po ay labag sa batas. Ang pagbabanta ay krimen. Banta ay krimen. Ang plano sa krimen ayan ay maliwanag pong paglabag sa batas. Dahil kahit sino walang karapatang kumuha ng buhay ng may buhay. Walang death penalty sa Pilipinas. Kaya kung merong gumagawa nito, matindi yung kasalanan niya at pananagutan. So yung dalawang nahuli, doon daw sa area ng Pampanga, hawak na ng mga otoridad. Wala pang ilalabas na kumpletong pangalan at under investigation para nga matukoy kung sino ang nasa likod nito at ano ang tunay na motibo. Sa isang 24 or 23 years old na si Nima Alicia ay kanilang itinumba ng brutal. Iiwan yung kanyang 4 na taong gulang na anak. Anong kinabukasan ngayon ng 4 na taong gulang na kanyang anak na lalaki? Mabuti nila at sabi, inako ng Pangulong papag-aralin, pero yung buhay hindi na may babalik. So kahit pa paano na ibigay na yung katarungan dahil kahit sa ilang araw lang ay nahuli ng ating mga otoridad. Congratulations pa rin sa ating PNP dahil mabilis yung nahuli yung salarin. Yun lang nasa likod nito at kung anong motibo, yun ang hinihintay ng mamamayang Pilipino.
panagutin kahit sino. Kung politiko nasa likod nito, panagutin. Malinaw na yan ay murder, planadong pagpatay. Ito ba yung posible ba na ang pinanggalingan nito, yung mahilig gumawa ng ganyan? Na magbanta at kung kani-kanino? O grupo nila ang maaaring nasa likod nito? Dapat ma-identify yan at mahuli para hindi na ho pamarisan at hindi na maulit. Ang kailangan at ang kulturang Pilipino mapagmahal, may takot sa Diyos, mapagmahal sa kapwa, maalalahanin, mapagpakumbaba ang Pilipino. Yan ang imahe ng Pilipino sa international community. Matatalino at masisipag. Pero dahil lang sa ilang grupo at kung may kaugnayan sa politika, sila yung sumisira ng magandang imahe ng Pilipinas. Sila ang sumisira sa buhay ng mga inosenteng walang kalaban-laban. Tapos ngayon, pati senador binabantaan. Pati yung mga tumutulong sa gobyerno, voluntary. Pinagbabantaan din nila. Sukdulan sila ng kasamaan. May kasabihan tayo, di natutulog ang Diyos, alam na ng Diyos kung sino ang mga nasa likod niya. May karma po yan. Kung hindi kayo naniwala, may karma ang kasamaan. Mananagot at mananagot kayo. Kung hindi kayo mismo, pati pamilya nyo. Kasi hindi nyo at wala kayong karapatang kumuha ng buhay ng may buhay na ipinagkaloob ng Panginoon. Wala kayong karapatan na personalin at kunin ang buhay ng maaaring iba ang paniniwala sa inyo. Dapat irespeto nyo ang paniniwala ng tao dahil lahat naman tao ay magkakaiba ang paniniwala. Respeto lang kailangan. Pero yung pagiging pikon nyo, dahil meron kayong mga interes, galit na galit kayo dahil hindi nyo makuha ang gusto nyo, abay hindi kasalanan yan ng matitinong Pilipino. Ilalagay nyo sa inyong kamay ang batas dahil galit kayo, hindi nyo makuha yung inyong gusto. Dadaanin nyo sa karasan, labag yan sa batas. Wala kayong kadala-dala kung sino man kayo. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Lagi natin pinapaalala yan. Ang karma nandyan lang. Darating at darating sa inyo yan pag hindi kayo naniwala. Ang mga nagmamahal, nagmamalasakit, voluntary sa gobyernong ito, hindi nila kasalanan yon. Kanilang prinsipyo yon. Kanilang paniniwala yon. Kayong mga galit sa mga nanindigan, kayo yung nag-aakusa ng kung ano-ano. Tapos kayo rin yung magbabanta o kayo rin ang gagawa ng krimen. Di ba? Sino ang masama ngayon? Di ba? Kung kayo tumutulong na lang, di gaganda rin ang buhay nyo, pati yung pamilya nyo. Pero yung hanap buhay nyo ay manira, manakot, magbanta. Pwede ba yun sa pamilya nyo? Ipapakain nyo sa pamilya nyo, ang hanap buhay nyo, magbanta at manakot. Mamersonal ng kapwa? Hindi po. Para ala lang. Yan ay may karma. Inuulit ko. Please like and share, subscribe and follow.